Tatlong jet ang nagbanggaan sa isang nakakatakot na eksena ng kaguluhan, bumagsak sa mga manonood sa ibaba. Pero paano nga ba naganap ang sunod-sunod na mga pangyayari na nag-iwan ng 70 patay at mahigit 300 ng malubhang na sugatan? Mula pa 1,950 DS taon-taon nang ginaganap ng sandatahang lakas ng United States sa Ramstein ang Flugtag Air Show. Pagkakataon nito para sa mga Amerikano, Aleman at mahilig sa eroplano na makalapit at makaranas ng bihirang makita ng civilian na fighter aircraft. Noong Flugtag 80, mahigit 300,000 na bisita ang dumating upang makita ang mga eroplano tulad ng American B-1 bomber at F-16 fighter jet. Pinakainabangan ang airshow, tampok ang pagpapakitang gilas ng mga international aerobatic team mula Europa at United States of America. Sa gitna ng nakakakilig na ugong ng mga makina, walang sinuman ang nakahula na ang araw ay mauuwi sa isang bangungot. Ang nakatakdang pagtatanghan ng tanyag na Italian Air Force Aerobatic Display Team ang walang dudang tampok ng Hapon. Suot ang flight suit, nagbahagi ng huling tagubilin at naghanda sa aerial maneuver ang mga piloto ng Frecce Tricolori. Ang kanilang misyon ay maisagawa ng walang kapintasan ang Pierced Heart Formation, isang palabas na nangangailangan ng perpektong timing at sabayang kilos. Ipinapakita ang husay sa aerial display habang 10 eroplano po ni isa hanggang 10 ay lumilipad at umakyat bago sabay-sabay magiwa-hiwalay. 5 eroplano ang lumihis pa kaliwa at 4 ang gumulong pa kanan, nag-iiwan ng usok. Sa dulo, bumubuo sila ng hugis puso habang nagtatagpo ang dalawang grupo, 100 talampakan taas mula sa lupa, kahilera ng tao. Ang bihasang solo piloto ng Pony 10 Ivo Nutarelli ang humarap sa pinakamahirap na gawain ng pormasyon. Layunin niyang lampasan ang hugis pusong pormasyon at lumipad sa gitna ng nagsasamang grupo sa patayong anggulo. Kinabahan at na-excite ang mga tao sa ibaba habang ang makinis na Air Machi-Machi Breda, 339 na eroplano ay umarangkada sa langit, nag-iiwan ng matingkad na pulang, puti at berdeng usok bilang pagpupugay sa watawat ng Italya at ang pananabik ng mga manonood ay umabot sa sukdulan. Kahit na nagawa na niya ang manyobrang ito ng mahigit 70 beses sa pagkakataong ito, nagkamali si Nutarelli. Habang lumilipad ang kanyang eroplano, mas mataas ito kaysa inaasahan at bigla itong sumubsob pababa. Nang makitang panganib, agad inilabas ni Nutarelli ang air brake sa ilalim ng eroplano para pabagalin ang pagbaba. Samantala sa ibaba niya, mukhang mapanganib na magsalpukan ang 5 eroplano sa kanang bahagi ng heart-shaped na pormasyon. Kasabay nito, 4 na jet mula kaliwa, mabilis na lumalapit sa isa't isa sa 300 at 50 milya kada oras, tila di na maiiwasan ang sakuna. Dahil sa maingat nilang practice, mahusay na nagpalitan ng pwesto ang dalawang pormasyon na nasa 100 at 30 talampakan mula sa lupa, ikinatuwa ng mga tao sa ibaba. Ngunit nabigo si Nutarelli sa desperadong pagsubok niyang pabagalin ang bumubulusok na eroplano. Sa kabila ng pagsisikap, lumipad siya ng sobrang bilis at baba na nagdulot ng trahedyang pagbangga ilang segundo bago ito. Sa matinding banggaan, tinamaan ng eroplano ni Nutarelli ang sabungan ng Pony 2 na pinalilipad ni Giorgio Alessio. Pagkatapos ng banggaan, tumilapon ang jet ni Nutarelli papunta sa Pony 1 na pinapalipad ni Mario Naldini, leader ng kaliwang grupo. Dahil sa lakas ng banggaan, nabasag ang buntot ng eroplano ni Naldini at matindi ang pinsala sa harap ng eroplano ni Nutarelli. Bumagsak ang Pony 1 at 2 sa hilagang runway na ikinasawi ng parehong piloto. Nag-aapoy at walang kontrol, nagpatuloy ang soloplano ni Nutarelli patungo sa mga manonood at tumama ang kaliwang dulo ng pakpak nito sa damuhan, 160 talampakan mula sa unahang hanay ng mga manonood. Ang halos 300 galon ng jet fuel sa mga tangke nito ay sumabog at naging walang humpay na alon ng apoy. Ang gumagsak na naglalagablab na eroplano ay gumulong paabante, winasak ang sasakyan ng pulis, binutas ang bakod na may tinik at sumalpok sa mga tao. Ang lugar na pagbagsak na katabi lang ng airstrip ay itinuring na pinakamagandang pwesto sa buong lugar. Ngayon, nabalot ang mga manonood ng ulap ng naglalagablab na gasolina at kumikislap na metal mula sa eroplano at bakod. Ang lahat ng pangyayari mula unang banggaan hanggang pagbagsak sa mga manonood ay nangyari sa loob ng 7 segundo. Dahil walang oras para makatakas, 31 katao ang agad na namatay. Pero habang nangyayari ang trahedya, nadungisan ito ng serye ng malalaking pagkakamali ng mga emergency personnel sa pagtugon.
Sa una, ilang ambulansya mula Alemanya ang hindi pinapasok sa base ng paliparan. Sa loob ng 45 minuto, dumating ang 24 na sasakyang pang-emergency at 8 rescue helicopter sa lugar at nagsimulang magsalba ng daan-daang malubhang na sugatan. Ayon sa regulasyon ng militar ng United States, ang mga nasugatan ay kailangang agad dalhin sa ospital gamit ang load and go protocol. Ang pamamaraang ito ay kabaliktaran ng lokal na gawaing pagsusuri at pagbibigay ng paunang lunas sa sugat bago dalhin sa ospital. Noong 1635, iniulat ng German na paramedic sa radyo. Palagi kaming naghahanap ng mga biktima ng paso na kinukuha ng mga Amerikano at tinadala nang hindi man lang nabibigyan ng anumang lunas. Ang mga tao may sunog na damit at nakalaylay na balat dahil sa paso ay naghihirap sa sakit at pagkabigla sa likod ng mga pickup truck na hindi dumadaan sa emergency exit road. Alas 5 ng hapon. Ang huling malubhang na sugatan ay isinakay na sa mga helikopter ng Amerikano. Mukhang walang namumuno sa magulong operasyon ng pagsagip. Paulit-ulit akong nagtatanong sa rescue team, paramedic at pulis, pero wala ni isang makapagsabi kung sino ang incident commander. Tinanong ko din kung sino ang head na emergency doctor. Wala rin. Lampas 2 oras na mula nang maganap ang aksidente, inilarawan ng mga German na doktor sa Landstuhl Military Hospital ang matinding sitwasyon. Naabutan namin ang napakaraming pasyente na matindi ang pagkakasunog at critical ang lagay na hindi man lang nagamot. Paglapag ko sa Landstuhl, ang nanagrabing nasunog ay nakahiga lang sa eroplano. Walang gumagamot o doktor sa lugar. Lalong lumala ang problema nang malaman na hindi tugma ang injection needle ng United States at Germany sa kanilang mga sistema. Dahil dito naantala ang infusion at blood transfusion. Dahil napuno at bumigay ang mga linya ng teleponyo sa lugar, kinailangan ng mga amateur radio operator para mag-relay ng mahahalagang mensahe. Ang banggaan ay tuluyang kumitil sa buhay ng 67 na manonood at 3 piloto kung saan ilan sa kanila ay tinamaan ng lumilipad na debris at nagtamo ng matitinding paso. Higit sa 500 pang iba ang kinailangang isugod sa ospital para magpagamot dahil sa insidente. Pagkatapos ng trahedya, ang pandaigdigang komunidad ng abyasyon ay naiwan na naguguluhan at nagtatanong. Lumabas sa investigasyon na si Notarelli ang may sala sa aksidente, ngunit di matukoy ang dahilan ng pagkakamali. Dahil ba ito sa stress? Na-distract ba siya ng rehearsal kaya dumating siya sa intersection mga 3 to 5 segundo na late? Lumabas din ang mga tanong tungkol sa mga panukalang kaligtasan, regulasyon at pamamahala ng ganitong kaganapan. Matapos ang trahedya, nagbawal ang Alemanya ng airshow sa loob ng 3 taon at nagpatuloy lang ito sa mas mahigpit na panuntunan. Ipinagbawal ang aerial maneuver na nakaharap sa tao at ipinakilala ang minimum na 1,000 talampakang distansya sa pagitan ng eroplano at manonood. Ginawang pamantayan ang mga hakbang na ito sa mga airshow sa buong mundo para maiwasan ang ganitong insidente. Simula noon, tinanggal ng Frecce Tricolori ang ilan sa kanilang mas delikadong routine kasama ang soloist. Patuloy pa rin nilang isinasagawa ang isang bersyon ng Pierced Heart Maneuver, ngunit wala na si Pony 10 na dumadaan sa gitna ng formation. Pinananatili rin nilang 1,500 talampakan ang layo ng kanilang mga jet mula sa tao. Panurin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paka-like at magkomento para suportahan ang channel.